Good evening. So for today, I will teach you how to do or to handle na yung file upload. So yung database natin is simple lang yung yung design. So pakita ko lang sa inyo yung magiging design ng database natin. So ang database natin is student DB. Then meron tayong TBL student. So ganito yung structure niya. Merong student ID which is the primary key. And naka-auto increment din. Then we have a full name with a variable character of 75 and photo which will receive the file name of our photo which has a varchar of 255. So 11:14 p.m. na. So out of kailangan siguro to sa finals specifically ng LabGF. So ide-demo ko sa inyo. So paano tayo mag-handle ng file upload. So discuss ko din yung structure ng magiging folder natin. So ito yung starter template natin. So meron tayong Ajax folder, mag-a-add tayo ng data, magdi-delete tayo ng data, then ilo-load natin yung table. So sinimplihan ko na lang para mas madaling maintindihan. So yung delete data natin at saka yung add data natin, hindi na tayo meron lang na na text-based na input. Remember, meron na tayong file na kailangang i-upload. So gaya sa Facebook, alam mo kung nag-upload kayo ng picture, so gagayahin natin yung yung specific concept. Then meron tayong syempre include, then meron tayong CSS, then JavaScript of course, then photos. So itong directory ng photos natin, so pag mag-upload tayo ng picture, so dito natin ilalagay sa empty folder ng photos. Then pag nakopya na, ibig sabihin na-upload ko na dito yung photos, it's crucial din na kailangan mag-register siya dun sa dun sa database natin. Okay, so umpisahan natin. Hindi ko na pinakita ko ano yung mangyayari, pero isa-isahin na lang natin. So umpisahan natin. So dun sa part ng index.php, so same. So kailangan natin ng connection. Then kung may gagamitin tayong functions, so include lang. Then ito yung kakaiba. So since mag-handle tayo ng upload o kaya yung tinatawag nila na input type file. So ito yung file which is yung file upload. So may ID tayo na photo, then text which is full name, then submit. So since mag-handle nga tayo ng input which is upload, it is necessary na include mo tong line na to para makapag-upload tayo ng hindi lang picture, PDF file, docx file, anything na hindi siya text-based, which is form data yung isasubmit natin. So encryption type o kaya enc type, multi-part slash form data. Then meron tayong ID ng form student. Then meron tayong class na create form. So yan lang. So yun yung laman ng index natin. Then mamaya lalagyan natin ng tooltip. Ang i-display natin sa tooltip is kung ano yung photo na naka-assign sa kanya. So pag hinover ko for example dun sa specific name is lalabas yung specific photo niya. So bakit hindi maganda na meron kang isang malaking table tapos naka-display na agad yung photo? So pag i-display mo lahat ng photo, medyo mabigat siya sa page loading. So why not mag-hover lang tayo sa isang portion ng table, then ipapakita lang sa atin yung naka-assign sa kanya na photo. Okay? So yun yung gagawin natin. Yung naka-assign na photo na naka-upload,
then yung naka-assign dito sa database natin. So, meron pa rin naman tayong text-based input, then meron tayong photo. Yung photo ba i-upload natin directly sa database? Hindi. So, ang ilalagay lang natin sa photo, yung specific name niya. So, halimbawa, 123.jpg. Pero gagamit tayo ng hash para hindi tayo magkameron ng duplicate na photo. Although, halimbawa, magkatulad yung photo pero magkakaiba sila ng name. Kaya pag magda-download kayo minsan ng picture sa Facebook, makikita nyo ang haba na nung pangalan. Hindi nyo na mabasa yung characters. So, ganun din yung gagawin natin dito sa example natin ngayon. So, again, pakita ko lang ulit. So, yung form natin, may encryption type na multi-part form data. Bakit nilagyan? Mag-handle tayo ng file upload. Sir, kung walang file upload, kailangan ko pa ba nung enc type multi-part form data? So, hindi na kung text lang naman. Pero since mag-handle nga tayo ng different file na hindi siya text-based, so gagamit ako ng encryption type na multi-part form data para ma-handle natin yung file upload na ganito. So, let's start. So, ang una nating gagawin, syempre, so same example nung ginawa natin before, yung data is ilo-load ko through Ajax. Pero hindi ko na muna ito uunahin. Ang uunahin muna natin is paano mag-add ng specific data. So, meron na tayo diyang connection ulit. Then, siguro wala tayong gagamitin ngayon dun sa functions. Then, meron nang nakaabang dito na full name is equivalent to post full name. Bakit? So, meron kasi akong full name dito na name. So, ito yung kukunin nating data. Then, sir, di required ako, sir, na maglagay halimbawa ng ganito. Halimbawa is photo equals post. Then, sasabihin ko is photo. So, hindi natin pwedeng gamitin yung post. Kasi, ang type natin is mag-upload nga tayo ng file eh. Di ba? So, hindi ganito yung approach para makatch mo yung papasok na data dito sa photo. Kasi hindi naman kasi siya purely text lang. Okay? So, ang gagawin natin, hindi na nga to applicable. So, ang gagawin natin is, ang unang step is i-identify muna natin, yung text kasi madali lang eh. Nagagawa na natin to. Ang una natin gagawin, i-identify natin kung saan papatak yung photos natin kapag in-upload. So, recall lang na dun sa structure natin, meron tayong folder na photos. So, every time na mag-upload ako, i-expect natin na pupunta siya dyan. htdocs file upload. So, yun yung ginagawa natin. Every time na mag-upload ako, pupunta ako dun. So, unang gagawin natin is, i-identify natin, the photos will be, sabihin natin, uploaded here. So, ito yung mga, comment lang to. So, i-define natin siya sa target directory is equivalent. So, photos. So, dyan ako pupunta. Since nandun ako sa add data, para makapunta ako sa photos, labas ako ng isang folder bago ako makapunta dun sa photos. So, yan yung magiging target directory natin. Then, paano i-handle ang file? So, sabi ko kanina, hindi aari na yung post. So, kailangan mahalaman natin yung target file is equivalent to $files. So, para ma-handle mo yung file upload, hindi siya post, hindi siya get, kundi siya ay files. Then, yung name nung specific na naka-assign na which is yung name. So, gawin natin, ito yung
photo na i-upload natin. Then, ang files, yung makakatch niya is kailangan i-catch natin yung specific name. So, ang name na ikakatch natin, based dun sa manual, siya ay two-dimensional array kung titingnan natin. So, yung photo, then yung specific name na yung name mismo nung i-upload natin. Halimbawa, ang file name na i-upload natin is halimbawa is horse.jpg. So, yun yung makukuha ko na ano, na name nung photo. Then, the next step is pwede ko sabihin convert into lower case and extract the file extension. Kailangan kasi natin malaman yung file extension. So, the way na gagawin natin yan is pwede akong mag-define ng variable na image file type is equivalent to strlower. So, ibig sabihin ng strlower, gagawin ko lang lowercase lahat ng character. Then, path info. So, ang path info na tinatawag is nasaan yung specific path natin. So, kailangan nating i-identify nasaan yung specific path nung pinanggalingan natin ng nung photos. Then, meron tayong constant dito o kaya is, yan o, nakasulat dito, path info, kukunin natin yung specific na extension ng file. Halimbawa, horse.jpg. So, yung image file type na to is ma-identify natin na JPG. So, kukunin natin yung path extension. Then, the next step na gagawin natin is i-hash natin to. So, mamaya natin ituloy. Okay? So, tingnan lang muna natin dito sa specific na add data. Then, gamit tayo mamaya ng main.js para malaman nyo kung ano yung specifically yung nangyayari dun sa upload natin. So, ito yung main.js, ano. So, sige, itry na natin ngayon mag-create. So, the way na i-create ko siya, meron akong function which is nakaabang lang to for reset ng form. Then, itong function na to is para dun sa paglo-load natin sa table. So, dun sa pag-create natin ng data, ang una nating gagawin is i-anchor natin sa body. Kasi yung form, actually kahit hindi ko na i-anchor sa body, pero for safety purposes lang. So, gagawin nating submit. Then, meron tayong form, student. So, may ID ako na form student. May ID ako na form student. Then, at the same time, may class ako na create form. So, yun yung ginagawa natin. Dot create form. Then, function. So, specific event. Then, event dot prevent default. So, iniiwasan lang natin na mag-submit siya. In a classic way kasi ng PHP, yun yung iniiwasan natin. Parang sinasabi natin dito is ipe-prevent ko muna siya by default. So, medyo may mali ata akong syntax dito. So, hindi natatapos. Sabihin ko lang is function event then prevent default. So, pine-prevent natin yung native function ng submit. So, basta kinlik ko dito yung ID submit, sasabihin lang natin na yung normally na ginagawa mong submission is ipe-prevent natin siya. Wag na wag mo siyang gagawin. So, pwede ko lang sabihin ganito. Prevent form submission behavior. Normally kasi kapag hindi mo lalagyan ito, isa-submit agad siya. Then, paano ko makukuha yung specific na data na tinatawag?
So, the way to handle yung file upload, may mga specific settings lang tayong gagawin. Kasi kung titingnan niyo yung past videos natin, gumamit tayo ng serialized method, which is hindi na siya swak dun sa gusto nating gawin. So, yung Ajax settings natin, so kung re-reviewin lang natin ano, yung Ajax settings natin, pwede ko sabihing type post, then the URL will be Ajax, then add data.php. Ito yung gusto nating i-process. Then yung data natin, ito instance ito nung form. Parang gumagawa ako ng raw, yung raw file mismo nung instance nung form data natin, which is gagamitin ko siya. So, new form data, ibig sabihin is this form na tinatawag is kukunin natin yung ibinabato niya na contents. So, hindi na kasi natin pwedeng gamitin yung yung serialize based dun sa previous video natin. Ang serialize, ginagamit natin lang kapag ang input ko is text-based. So, again, meron tayong element ng upload dito. So, hindi na enough yung serialize para makuha ko yung specific data. Okay? So, sana naintindihan niyo yun. So, ang papasok na data natin is yung instance nung bagong raw class natin, nung form data. Then, ito yung importante na settings kapag mag-handle ka ng upload. Sa Ajax side, so sasabihin mong process data is false. Then, yung content type, para automatically siya na yung maglalagay ng appropriate kung ano yung content na papasok dito sa dun sa specific natin na URL, which is yung add data. So, false. So, pwede nating sabihin is need ito when using file upload. So, yahin na lang natin to. So, kakailanganin natin na specifically is naka-false yung process data at saka yung content type. Then, hindi tayo gagamit ng serialize. So, pwede nating sabihin this form student is gagawa ako nung instance nung form data. So, raw data yung nakukuha ko sa kanila. Then, ang last na step is kung successful yung gagawin natin na Ajax request. So, sasabihin ko is function response na tinatawag. Okay? Then, kung natatandaan nyo din, meron tayong ginawa. Pansamantala lang to, pero tatanggalin din natin itong div ID messages. Kasi kung ano yung magiging response nung add data.php, ilalagay ko lang muna doon para magkaintindihan tayo. So, messages, pwede ko sabihin .html, i-interpret natin as HTML yung manggagaling na response dito sa add.data.php. Yung mga response, yun yung mga dinidisplay niya. Okay, hindi lahat is merong response, pero para makita nyo kung ano yung nangyayari dito sa add data, so bibigyan natin siya ng specific response. Okay? So for example, pwede kong sabihin echo yung target file. So ito yung echo.target file. So parang sinasabi natin na ibigay mo sa akin kung ano yung file's photo name based dun sa specific upload. So, para magkaintindihan tayo. So for example, mag-a-upload ako ng isang picture. Ito hindi pa 'to magdediretso dun sa folders directory natin. Halimbawa is Obama. So open. So magta-type ako halimbawa is 'yan. Then sasabihin ko is submit. So kung tama yung ginagawa natin, so dapat makakakuha ako ng
ng specific, response. So, dito sa file upload natin. Pero check natin yung magiging code natin. So, itong main.js, so sabi is pupunta ako dun sa add data, is gumagamit ako ng post. Then yung messages, okay, so yung messages natin, so ID messages, so ilalagay ko siya dyan, kung ano yung magiging result ng specific response. Okay? So, try ko munang ano. So, from time to time, kapag gumagamit kayo ng Ajax, so clear natin yung ano, yung cache. Yung cache images and files. Kasi minsan wala nagbabago dun sa ano, dun sa ginagawa natin based dun sa caching nung ano, nung mga files. So, try ko i-submit. So, yan. So, ito yung messages natin. Sabi dyan, call to undefined function str lower. So, siguro may mali tayo sa part na yon dun sa str lower. So, sabi str lower. Yun yung magiging error natin. Thrown in line add data line 16. So, meron daw tayong error dito. So, sa add data line 16. So, str, okay. So, pwede na sabihin to lower. Pero ang gusto nating makita dito, yung pangalan nung ina-upload natin na file. Sige, ulitin natin. So, ulitin natin. So, mag-upload ako. So, halimbawa, Obama. So, submit. Yan. So, ito yung sinasabi nung ano. Ito yung sinasabi nung files photo name. Nakukuha natin this time yung pangalan nung ina-upload natin na photo. So, halimbawa, binago ko siya. So, pag sinubmit ko, sasabihin is Lincoln. Si Abraham Lincoln. Sige, gawin na lang natin side by side para hindi ako lagi minimize. So, gawin na lang natin siyang, for example, is side by side para mas makita natin. Sige, ayusin ko lang. So, side by side na lang tayo. Okay? Then, itago natin to. So, ibig sabihin, nakakatch ko yung target file. Then, kung gusto mong malaman kung ano yung magiging laman ng image file type, so, magandang practice to. So, bago kayo mag-code ng Ajax, meron kayong specific na messages kasi hindi natin makikita siya lagi. Kapag nandun tayo sa add data, wala tayong way. So, try naman natin image file type. So, refresh natin. So, again. So, halimbawa, Michelle Obama. So, submit. So, ini-extract lang niya yung ano, yung file extension which is yung .jpg. So, para malaman natin kung ano yung magiging image type niya. So, sana malinaw yun. Then next, i-hash natin to. Tinatawag. So, sabihin natin is get the original name of the file being uploaded and hash in MD5 and append a timestamp. So, napaka-importante nitong ginagawa natin. Kasi, kahit same file name yung i-upload ko, so gusto nating mangyari is i-change natin i-rename natin yung file based sa hash nung MD5. So, ano yung gusto nating gawin? Sample, hash equals MD5. Isa siyang calculate the MD5 hash of a string. Then, tatargetin natin is yung target file. So, ibig sabihin, halimbawa, obama.jpg, ano yung MD file nung target file natin. So, try natin siya. Then, echo, ba't ba binura ko pa siya?
So, gagawin natin is echo hash. Sige, ulit-ulitin lang natin. So, halimbawa is Bush. So, isasubmit ko siya. So, ang magiging bagong file name natin is napapasok sa database natin is hindi na bush.jpg. So, itong bush na to, ang equivalent niya sa MD5 na hash is 94DE74 and so on and so forth. So, to make sure, halimbawa may nag-upload din ng bush.jpg, kung hindi mo siya lalagyan ng timestamp, maaaring meron ka rin ng magkatulad na na file name. So, ang gagawin natin, i-integrate natin yung timestamp na tinatawag, which is madali. So, for example, gagawa ako ng echo, sasabihin ko is gagamitin ko lang yung kung ano yung timestamp as of now. So, sample ulit. So, halimbawa, Bush. So, isasubmit ko siya. So, ito, every time, magbabago to. Magbabago to. Kasi based dun sa specific time. So, halimbawa, isinubmit ko ulit. So, sinubmit ko ulit. So, meron tayong unique na MD5 encryption o kaya MD5 hash based dun sa target file. Mas maganda kung i-append natin, pwede natin sabihin dot time. Ibig sabihin concatenate lang. MD5 encryption and timestamp. So, ito random na to na characters. Then, sasamahan mo pa ng random na timestamp. Then, i-MD5 mo pa. So, ganito yung mangyayari. So, ito yung hash. So, again, refresh ko ulit. Then, upload ako ng bawa ito. So, ito na yung magiging bagong file name niya. Instead na lincoln.jpg, ito na yung magiging bago niyang file name, which is wala siyang file extension. Kasi kahiwalay yung file extension, yung image file type. Kasi kung isasama mo yung file extension, which is hindi siya magandang practice, i-assemble na lang natin siya sa bandang huli. Kapag yung Lincoln part, itong Lincoln part, sige, baguhin natin, Obama. So, submit. So, ito na yung magiging name niya. So, in-upload ko siya sa specific time. So, every time, nag-change siya. So, ano yung odds na meron ako na magkatulad na file name kung gagawin ko ng ganito? So, kung mapapansin nyo nga, sabi ko kanina, kapag dina-download nyo sa Facebook, yung mga in-upload nyo na image, ganito nagiging file name na. Mas mahaba pa nga dun eh. Sa totoo, mas mahaba pa dun. Hindi ko alam kung anong hash na ang ginamit nila dun. Pero sa part natin, gagamit tayo ng MD5. So, para sure na sure pa tayo na wala tayong katulad, parang sure na sure pa tayo na wala tayong magiging katulad na picture, yung napaka-slim nung chance. So, ang gawin natin mag-generate tayo ng siguro additional 7 random character based on, sabihin naman natin is yung unique ID. Ito, naka-base din to on the current time in milliseconds. Tinatawag. Okay? Then, magge-generate tayo ng random string, random str, which is, ang kukunin ko lang is yung 7 random characters o kaya 8. Kung alin man, hindi ko sure kung ilan to. So, from 0 to 7. So, gamit ako ng string function which is substr. Then, MD5. I-hash ko ulit ng MD5. Then, unique ID na naka-random which is randomize, true, then from 0 to 7. So, kulang pa tayo ng isang sa substring. Ito yung substring. So, siguro tatapusin natin is dito kasi part pa siya nung
So, ibig sabihin mag-generate ako ng another random string. Then echo, so random str. So, para sure na sure tayo na walang makakatulad yung pangalan ng picture natin kapag in-upload. Sige, refresh ulit. So, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama, from 0 to 7. Ibig sabihin, substring lang the first 7. So, kung gusto mong paramihin, kung gusto mo lang paramihin, ano? So, sabihin mo naman 0 to 8. Okay, refresh. So, ito, submit. So, kung gusto mo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero gawin na lang natin ano. Depende sa inyo. Pero I will stick to ano na lang, to 7. So tayo ay nagge-generate pa lang ng ano, ng random name na ipapalit sa bush.jpg. So para sinisigurado natin na kahit mag-upload ako ng bush.jpg na 1,000 is pag pumunta na to dun sa directory ko at saka dun sa database is iba na yung magiging pangalan. Hindi magkaka-conflict dun sa ibang mag-a-upload kahit same kami ng file name. So ganun yung gusto nating ma-achieve. Kaya ginagawa natin 'tong mga 'to. Okay? Then, ang kasunod naman na gagawin natin is kailangan maibalik natin yung file extension. So, the new file name with extension. So, another variable, pwede ko sabihin new file name is equivalent yung hash. Ito, yung hash niyan, then iko-concatenate ko, dadagdagan ko pa nung makukuha ko sa random str, then dot. Bakit may dot? Ibabalik natin yung file extension na makukuha natin dito. So dot image file type. So kukunin ko pa ulit 'yan. So i-echo ulit natin new file name. So refresh ulit. So Obama. So sorry. So submit. So from obama.jpg, ito na ngayon yung magiging pangalan nung image ko. Kapag in-upload ko na siya at saka ire-register ko na dito siya sa database. So ang papasok dito sa part nung photo, which is varchar, is 255 kasi ang maximum file name is hanggang 255 characters. So from obama.jpg, ang equivalent na niya pag in-upload ko is 258C hanggang b9.jpg. So parang in a way, sinisigurado natin na kapag in-upload ko ulit 'to, halimbawa same file name, Bush o kaya sige Obama. So pag sinubmit ko siya is ganito yung magiging file name. So halimbawa, yung isang user natin is nasa ibang bansa, nag-upload din siya ng obama.jpg. So okay lang. Kasi yung upload niya is hindi mare-replace yung picture natin. Kasi kung hindi mo gagawin ganito, maaaring in-upload mo na obama.jpg is ma-replace nung isang user na nag-upload din ng obama.jpg na file name. So, para mas safe, i-hash mo siya. Tapos, lalagyan mo siya ng randomize pa. Ang maganda kasing basis talaga is time. Kasi every second nagbabago siya. Then, kung sasabahan mo pa nga ng unique na random characters, ito random characters pa, from the unique timestamp in milliseconds, talagang ang chance ng ma-duplicate yung file name is napakaliit na lang. So, ganito ang isang magandang method. So, next. So, kung nakaset na yung new file name mo na may extension, tapos is nai-hash mo na rin siya
So, kailangan na nating i-send yung copy nung in-upload mo na picture, sa case natin, doon sa directory natin. So, send to the target directory with a new file name, hash. So, define tayo ng variable location. Saan natin ilalagay? So, meron tayong variable na target directory. Tingnan natin sa taas. Meron akong target directory dito. Pupunta ako sa photos. Dito papatak yung picture natin kapag in-upload na natin. So, dyan siya papatak. So, meron akong target directory. Punta ka sa photos. Then, ipasok mo yung new file name. Okay? So, ang papasok dyan is ito, .jpg. Dun sa loob nung photos. So, nagse-set pa lang tayo ng location. Pero, hindi talaga natin kinokopya pa yung file. The way na kopyahin mo yung file is ganito. Pwede natin sabihin, move a copy of the uploaded image. Sa case natin, image to the specified directory. So, i-move ko siya. So, ang method na gagamitin natin is ito, move uploaded file. Ano yung kakailanganin natin sa move uploaded file? So, yung temporary name nung photo natin, then yung second parameter, so ganito, yung TMP name, tapos kung saan mo siya ilalagay. Ano yung file na kokopyahin natin? Which is the way na makokopya natin siya is ide-declare natin yung TMP name ng nung files din natin. Pwede natin sabihin ganito. Ito ay files. Then, nanggaling tayo dun sa photo. Then, kokopyahin natin yung TMP name. So, move uploaded file. Ito yung parameter 1, which is yung files, photo, TMP name, ilalagay ko sa specific location. So, ito yung gagawin nung add data natin. Okay? So, sample na natin. So, ise-save ko na 'to. Actually, naka-auto-save 'yan. Then, ire-refresh ko 'to. Then, tingnan natin kung kung makokopya natin dito sa specific na photos natin. Remember, dito natin papapatakin siya sa photos na 'to. So, sample. So, halimbawa, i-upload ko si Obama. Kung tama yung ginagawa natin at isinubmit ko siya, ito yung nangyayari. Ito, 0B, palakihin natin siya, i-view natin siya ng large icon. So, ito yung hash natin. Kung i-rename ko siya, then yun yung specific JPG. So, another one. For example, sa other side ng mundo, may nag-upload ulit ng Obama.jpg, okay lang. Kasi makakasigurado ako na unique pa rin yung file name. Kasi naka-hash siya. Ano yung chance na same tayo ng file name, sabay tayong nag-click, nag-submit ng picture na ang file name natin is obama.jpg. So, yun yung ginagawa nung move uploaded files. Ano yung files na TMP name? So, i-comment ko lang muna 'to, So, para mas makita nyo kung ano yung gusto nating so kopyahin ko muna 'to, itong echo files TMP name. Ano ba nangyayari kapag i-di-display ko lang 'to? Okay? So, hindi muna tayo magka-copy kasi i-kinoment ko siya. So, refresh natin. So, same. So, halimbawa 'to, ano ba yung gusto natin? Yan. So, ibig sabihin from SAMP, meron akong TMP name. Ito yung mismong picture natin ni Obama. Tina-translate lang muna siya sa temporarily file.
Then kapag nakuha na natin yung enough information ng transfer, so iko-convert lang ulit niya siya dito sa .jpg. So hindi hindi tayo nag-aano, hindi tayo nagma-magic. So burahin ko muna diyan. So ulit-ulit, isa-submit ko 'to, okay? So yun yung magiging temporary file. Then kung i-uncomment natin yung move uploaded file, so refresh lang muna natin ulit. So pili tayo ng picture, apat lang yung sample. So yan yung magiging TMP name, then makikita mo na siya diyan. Sige, side by side ulit. Another upload. Si Abraham naman. So submit. So another one, Bush, submit. Okay. So another one, siguro si Obama, submit. Ayan. So nakakapag-upload na tayo. So tapos na ba? Hindi. Kasi hindi naman natin nare-register sa database mismo. Remember, kukunin ko pa yung full name at saka yung photo. So kailangan ko pa ng SQL statement. So burahin ko na 'to. So binubura ko lang yung ano, yung mga pictures ulit natin. Then kailangan nating i-register siya. I-comment ko na lang muna siya, 'no. So kailangan natin ulit nung SQL para mai-register natin siya dun sa database natin. So balik na naman tayo diyan. Insert into TBL students. Meron akong TBL students, then full name, then specifically kailangan ko nung photo. So concatenate lang natin, pinuto lang natin. Remember that may dot kasi kaduksong pa siya. Then values, full name, and photo as a token. So another statement equals yung connection natin. Prepared statement yung gagamitin. SQL. Then bind parameter. Statement bind param. Full name. So may makukuha ba akong full name sa taas? So check ko na lang. Param str. Okay, may makukuha ba akong full name sa taas? Yes, may makukuha akong full name. Next, ano yung ibabind ko dun sa photo? So stmt bind param. Ang ibabind ko sa photo, since ang token ko is photo, ito. Then ano yung papasok na data? Ang papasok na data sa kanya is yung new file name natin. So kung babalik tayo, yung new file name natin is yung hash na may random string dot jpg. Oops, sorry. Naka-concatenate siya. Ibig sabihin, may dot jpg. So yun yung ipapasok natin dito. Which is, siya ay din siya. PDO parameter niya is string. Then execute lang. stmt execute. So save. So kinoment ko na lang muna yung echo files. Kasi for ano lang yan, for debugging purposes. So i-echo ko lang, i-comment ko na lang muna. So ganito yung mangyayari. So nakokopya na natin sa specific location yung photo. Then ang next step, kung wala tayong mali dito sa insert into natin, ang next step is i-register natin kung ano yung hash na name dito sa specific photo. Sige, gawin natin siya. So halimbawa is tama na natin, Barack Obama. Okay, mag-upload tayo ng picture ni Barack Obama. So submit. So check natin yung folder, nandyan siya. Then kung i-refresh natin to, so expected natin, so i-refresh lang natin. Ayan. So number 62 na siya.
Kasi tinetesting ko na 'to na maraming beses. So 0-12 yung umpisa, ang hulihan niya is 07. 0-12, hulihan niya is 07. So, ibig sabihin naka-register na yung photo niya, pero hindi yung mismong photo ang inilalagay dun sa database. Link lang o kaya yung pangalan mismo nung photo. Para ma-retrieve ko siya, kailangan mag-register siya dun sa ano, sa database. Okay? So, ganun mag-upload ng files. So, meron ng laman yung ano natin, meron ng laman yung database natin. So, malamang pwede ko nang ilagay ulit yung table dun sa baba. Which is, function siya nung load table. Idi-display ko na ulit yung makikita ko na data. Sige, declare lang tayo SQL ulit. Simple lang yung ano natin. Simple lang yung magiging query natin dito. Select all from TBL students. So, pipiliin ko lang siya. SQL dot equals. Okay. Again, kung ayaw nyo ng ganitong style, gusto nyo yung SQL nyo is isang mahabang line, okay lang. Pero para sa akin, for code readability, mas magandang gawin to. Order by full name. Yung pagdi-display natin is nako-order by full name. Then pabilisin lang natin kasi ulit-ulit na lang naman to. Ulit-ulit lang naman kasi to. So meron akong prepare statement, then bibilangin ulit natin yung row count. So madali lang pagko-construct, kailangan ko mag-construct lang ng specific table. Basic na lang sa inyo 'to, paulit-ulit na lang 'to, eh. So, mag-e-echo ako, ire-reconstruct ko siya. Meron akong table, then mas maganda kung i-indent niyo din para nakikita niyo kung ano yung nasa loob nung table. So, every table is merong table row, then sa loob nung table row, meron akong TH o kaya TD. Sa case na 'to, gumagawa tayo ng ano, ng table header kaya ginagawa nating TH. Para naka-bold na agad yung ano, naka-bold na agad yung text. Then echo th. So sabihin natin action. Ang gagawin lang natin dito is delete. Pero dun sa final exam sa lab, ang challenge is paano i-integrate yung update kapag meron tayong file upload. So yun yung challenge nung ano, nung final exam. So binubuo natin dito yung table. So if merong laman yung TBL student ko based sa specific query, if count is greater than 0, i-display ko yung table. So, nire-reconstruct lang natin dito. So, while. So, gamit ako ng while. Ulit-ulit na lang din to. So, while. So, meron akong specific result is equivalent dun sa stmt fetch pdo fetch nasok. Then, ire-reconstruct ko ulit yung table. So, napaka-crucial ito, ano, kung papaano mo siya ire-reconstruct. Kasi yung mga ilalagay mo dito sa part ng while is kakailanganin nating mga data. So, another, echo tr, table row. Then, kung ano yung nakikita nyo sa table header, ito din yung gagamitin natin. Control C. So, ilalagay ko dito. So, TD, table data na, hindi na siya header. So, normal na yung text dito. So, ito yung echo. Then, i-indent ko din, kagaya doon sa taas. Then, another echo. So, dito, kailangan, kailangan careful ka dito sa concatenation. Minsan, ang hirap makita nung error dito. Kaya, pag nandito kayo sa part na to, huwag nyo madaliin yung code. Basahin nyo kasi, mas maganda na mag-spend ka nung time
na sure ka na wala siyang magiging error kasi mahirap hanapin yung error pagdating dito sa part na 'to. So, kung tapos ka ng magbuo ng table row at saka table, so iko-close mo na yung table. So, ito ay slash table. Sabihin, from here at from here gagawa ako ng table na may table header, then sa ilalim yung laman nung database natin. Then ano yung mga possible na ilagay nating data? So, since magho-hover tayo mamaya, so sabihin ko ng data student ID is equivalent to ganyan. Kasi gagamitin ko siya. And sa loob nito, pwede nating sabihin my result, may specific result, kailangan ko yung student ID. Then, another one, data photo is equivalent kung ano yung naka-assign sa kanya na specific picture. So, $sign, result ulit. Then, sabihin natin, ito yung naka-assign sa akin na photo dito sa full name na to. Then, bibigyan ko siya ng specific class. Kasi, pag itong class na to, mamaya is nandun yung mouse ko, i-assign ko sa tooltip yung specific picture. So, yun yung ginagawa natin. Tapos, hindi ko na sasabihin na ito is full name para kasing hinard code lang natin. So, another, puputulin natin siya, then i-introduce natin sa loob yung result, which is yung full name.td. So, huwag ka na lumayo, kopyahin mo na lang to. So, kopyahin mo to, copy, then paste, then ito yung specific full name, tapos ito yung specific na photo. Kahit hindi ko na kasi i-assign yung ano, yung photo eh. Dumiretso na lang tayo sa delete. So ibig sabihin, hindi ko pala pwedeng i-copy paste to. Sige, buuin na lang ulit natin. So ito ay TD, then try nating buuin. Pero specifically for delete to. Okay? So gawin na lang natin, lagyan natin siya specific style. So nag-CSS tayo sa loob ng PHP. So align, sabihin center. Then gawin na lang natin sa loob is meron akong specific button. Ito, meron akong specific button na merong ID na delete. Gagamitin natin mamaya doon sa main.js. Then meron akong data student ID kasi kailangan ko rin siya. I-display din natin dito yung result, specific result nung student ID. Kasi pag magbubura ka lang naman, ang kakailanganin mo lang naman is yung student ID at saka yung ID na delete. Dito natin i-anchor yung event nung jQuery natin. So, pwede natin sabihin delete. So, kung wala tayong mali, so check ko lang student ID, result photo, class hover name. Pinutol natin, nandun yung result. Naka-text align center. Yung ID is delete. Data student ID, result, student ID, then delete. Okay? Yan yung if statement pa lang natin. Okay? What if, ano yung else? So, syempre, kung ang record count mo is hindi greater than 0, ibig sabihin wala siyang laman. So, kopyahin na lang natin yung gawa natin sa previous example. Sasabihin lang natin no records found. So, save.
So, may laman na yung ano natin, So, may laman na yung database natin. So, expect natin pwede tayong mag-display. So, ibig sabihin pwede ko na 'tong i-display. Itong data natin na full name at saka yung hindi ko i-di-display yung naka-assign na photo. Kasi gagamitin natin mamaya is dun sa hover. So, 'pag hinover ko, specifically dito sa baba, is kailangan may mangyari. So, balik tayo dun sa code natin. So, tingnan natin ulit sa side. So, meron tayong ito na yung load table. So, yung load table natin, gaya nung ginagawa natin before, so yung index natin, so ang ID ko dito is student table. So, yun yung kailangan nating targetin. Pero ilalagay natin siya sa loob na ng sa loob na ng function ng load data. Custom function na natin 'to, eh. So, custom functions. So, lagay ko diyan, student table. Ito yung student table natin, Ilalagay ko diyan yung magiging result nung load table natin. I-display ko lang. Select all from table student, order by full name, then table header, table data, then kung walang laman, no records found. So, ating ganyan. So, ilo-load ko lang. Ajax load lang gagamitin natin. Ajax, then load table.php. Save. So, pagka-open nung application natin, so pwede ko sabihing load data. Sabihin natin load existing data. Then ito is load data. So, save. So, tatawagin ko lang yung function na load data, which is wala tayong parameter. As in, simple lang function na walang parameter. So, student table. So, check natin. So, dito ko ilalagay yung load table na mangyayari dito. Kasi kung anong i-display niyang echo, yun yung ilo-load natin. Parang sinasabi mong shortcut for dun sa success ng Ajax request na response. Since wala tayong pinaprocess na data, wala tayong marireceive. Diretso kasi, so pwede akong gumamit ng simply, gagamit ako ng load. So, yun lang yung ibig sabihin nun. So, kung refresh natin, So, meron tayong mali. So, TLB students. So, wala tayong TLB students daw, sabi dito sa dun sa load table. Select all from, okay. So, mali nga. So, TBL students. Then, refresh. So, yan. So, eto na yung yung mga records natin. Sige, dagdagan pa natin. So, mag-upload ako, halimbawa is Michelle Obama. Okay? So, pagka-upload ko, halimbawa Michelle Obama, open. So, submit. So, nagkakameron siya ng record. Ang nagiging problema natin is kailangan ko pang i-refresh, which is hindi dapat gano'n. Kaya nga tayo nag-e-Ajax, eh. So, anong nakalimutan natin? Wala tayong i-load mo ulit yung data after a successful Ajax request o kaya Ajax implementation. So, dun sa main.js natin, ang sinasabi lang natin dito, after nung pagki-create nung data is maglagay lang ako sa messages HTML, which is hindi ganon. So, load data is tatawagin ko lang ulit yung specific function para every time na mag-a-add ako is i-update ko lang. So, halimbawa ito.
George Bush. So, submit. Yan. Ibig sabihin, andun na yung specific picture. Kinokopya pa rin. Sige, isa pa. Ito, Abraham. Yan, sabi, Abraham. Wala kung tama yung spelling ko. So, submit. Okay? So, yung delete, iuhuli natin siya, ano? Kasi hindi simpleng delete yung gagawin natin. So, pag sinabi nating delete, mawawala yung record sa database at the same time, kung ano yung naka-assign na picture sa kanya, is mabubura din. Plus, meron lang din akong napansin, every time na halimbawa, isa-submit ko ulit, which is duplication na ano, which is okay lang naman, is hindi nagre-reset yung form. So, pwede tayong gumawa ng specific function para i-reset yung form. So, siguro sa ano na lang, sa custom function natin gagawin. So, para i-reset yung form, student table, then yung pinakaunang instance ng ano ng student table. Ibig sabihin, balik lang sa ordinary state yung form natin. Kasi every time mag-upload ako, merong traces na naiiwan eh. So, for example, nag-upload ulit ako. So, expect mo dumadami na yung picture natin. Pero again, sabihin ko sa inyo, unique yung file name niya. Although same picture, although same file name, pagpasok dun sa system natin, is unique pa rin sila. Yun yung ibig sabihin dyan. So, ire-reset lang natin yung form. So, student table, ibig sabihin nung 0, index 0. Eh, isa lang naman yung student table natin eh. Index 0. Actually, hindi student table, sorry. Form, student. Ang tina-target natin, sorry hindi ano siya, hindi siya yung student table. Ang tina-target natin is yung form student. Ire-reset ko siya. So, for example, so kung ire-refresh ko ulit siya, sige, upload lang tayo kahit ulit-ulit lang. Bawa ito ulit. Bawa Michelle. So, submit. So, dapat yung magre-reset siya pero hindi nag-reset, no? Kasi parang hindi ko pa siya ginamit. Okay. So, hindi ko siya ginamit. So, pagka-load ng data, okay na. So, magre-reset ulit tayo ng form. Pwedeng ang gawin natin is i-reset na natin yung form bago pa tayo mag-load ng data. Depende. Depende kung anong gusto nyong mauna. Okay? So, pwedeng i-load mo muna yung data o kaya i-reset mo yung form after a successful na AJAX request. Ito, pag nag-success yung ano, yung AJAX request natin, hindi siya tumigil, nag-abort due to connection siguro, is mare-refresh lang yung ano natin. Sige, paramihin natin. So, halimbawa ito ulit. So, sample lang ha. Sample lang naman. So, submit. Yan, nagre-refresh siya. Oh. So, isa pa. So, AAA. So, halimbawa is ito ulit. So, submit. So, medyo dumadami na yung picture natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, tama pa rin. Okay? So, yun yung ibig sabihin. Sige, i-reset ulit natin. So, i-refresh ko lang dun sa database part. So, ang gawin natin is, burahin ko na ulit. So, buburahin ko siya sa lahat. Then, ang gagawin natin is buburahin din natin dun sa side na to. Pero hindi maganda yung ganyan na approach. So, ang next step natin is paano natin siya i-delete. So, dalawang process ang delete ngayon. Since may nag-upload tayo ng picture, 'di ba? Nag-upload tayo ng picture. Kailangan mawala yung picture dito. At the same time, pag nawala na yung picture dito, mawawala na din yung entry natin sa ano, sa database. So gawin natin siya. Siya ay nandun sa delete data.
So, ano yung kakailanganan nating, data kapag magde-delete? So, remember ulit. So, gagawa lang ulit ako ng isa pa, isang specific data. So, submit. So, inspect natin. Dun sa load table natin, ito yung inilagay nating information dito sa delete. So, meron akong ah, student ID na 71. So, ibig sabihin na naka-assign dito sa student ID is 71. Kailangan i-catch ko siya. So, since gumagamit tayo ng Ajax, so pwede ko sabihin na lang is student ID equals post ng student ID. So, yan. Then, kailangan maraman din natin nasaan ba yung photo path, which is alam naman natin kung nasan siya. Nasa folder siya ng photos. So, ang unang gagawin natin is burahin natin dun sa assigned directory yung mahahanap natin na photos na naka-assign dun sa specific ID. So, yung path natin is buburahin natin dun sa database kung ano man yung makikita natin. Base sa saan na yung load table natin. So, kailangan i-catch natin yung data student ID dun sa side nung delete data. So, itong delete data, ito yung lagayan ng photos natin. Then, ito yung student ID na naka-assign dun sa database. So, papaano mag-delete ng picture? Sabihin natin, delete photo from assigned directory. So, ang una kong kailangan malaman, kailangan ma-retrieve ko muna kung ano yung file name ng picture na naka-assign kay student ID, which sa case natin, kung nakita nyo kanina is number 71. So, kailangan ko ng SQL query. So, hindi ko na sasabihin select all. So, concern lang kasi ako dun sa photo from TBL students. So, where student ID equals, ito ay student ID. Okay? So, gusto ko lang ma-retrieve ulit yung information na ganyan. So, statement, connection, prepared statement nung SQL. So, kailangan i-retrieve ko siya. Statement, bind, parameter. May iba-bind ba tayo? Yes, meron tayong iba-bind. Meron tayong student ID na manggagaling dito sa student ID, PDO, param, string. So, STMT, execute. Ito, ulit-ulit na lang to eh. Kakaungan na. So, result equals STMT. Kasi isa lang naman yung babalik. Hindi ko kailangang i-while. Ilang beses ko nang sinasabi na kapag isang beses lang yung babalik, hindi mo na siya kailangang ilagay sa while statement. Kapag maraming information yung kailangan mo ibalik, ilalagay mo tong fetch as hook sa isang while statement. Ito yung result. Then, nasaan yung specific photo natin? So, ang photo na tina-target natin is nandun sa photo path, nasa folder directory ng photos, then i-concatenate ko yung result kung ano yung naka-assign photos sa case natin kay Barack Obama. So, pwede nyong gawing isa pang approach para diretso niya. Ilagay nyo na rin yung data photo dito. Yun yung pinakamadaling approach eh. Yung data photo na to, ilagay nyo na rin sa delete.
Yun yung para sa akin pinaka-short approach. Pero since nandito na tayo, so hindi ko na siya gagawin kasi nandito na tayo. Na-retrieve ko na siya. Kung ano yung mare-retrieve kong information, so pwede ko sabihin photopath equals abcdeefg.jpg kung yun yung naka-assign kay kay Barack Obama. Then, pwede nating sabihin ganito. Sisilipin natin yung directory. Merong method na sinasabing if file exists. Nag-e-exist ba yung photo na naka-assign kay Barack Obama dun sa photopath, photos, slash, kung ano man yung file name na naka-register dun sa database. Paano buburahin? So, simpleng unlink na command. Yung naka-assign na photo. So, pwede natin sabihin, delete the actual photo from the directory na naka-assign. So, na-delete na natin yung photos. Another step is to then delete from database. Nawala na yung picture dun sa folder natin, dapat mawala din yung registration ng picture at saka nung specific data. Ibig sabihin buburahin talaga natin yung specific column which is yung 71 ng ID. So SQL equals delete from TBL students where student ID equals student ID. So yan yung command natin sa delete. Huwag na tayong lumayo ha. Piyahin ko na lang to. Kasi isa lang din naman yung ginagawa. Paste natin. Kuha tayo ng isang bind parameter. Kukunin natin yung student ID. So same. Then kailangan ko lang siyang i-execute. Hindi ko kailangan mag-retrieve ng data dito. Ang gusto ko is burahin. Then, dun sa side naman ng main.js, ito yung missing. Kasi remember, Ajax yung Ajax yung ginagawa natin. Hindi gagana to unless sinabi mong i-delete mo talaga dito sa part na to. So, ito yung create data. Then, pwede ko sabihin, ito is delete data. So, anchor point natin, since Ajax loaded yung table natin, so ito, body dot on click. Pag kinlik ko yung button na merong ID na delete, meron tayong specific na gagawin. Kahit hindi ko na ipasa siguro yung event kasi ang normal behavior naman kasi ng button is talaga i-click mo lang siya, hindi siya kagaya nung submit. Talagang magsa-submit tayo ng form. So balik tayo diyan sa load the table. Pag pinress ko yung delete, kailangan makuha ko yung data student ID. Ito siya. So kailangan makuha ko siya. So var student ID equals this dot attribute attr data student ID. So if lagyan lang natin ng safety para pag dinelete, tatanungin muna tayo kung sigurado ba talagang buburahin natin. So dito na natin siya ilalagay. Are you sure? So yun yung gagawin natin. Then another Ajax. So anong type? Post URL Ajax slash meron tayong delete data. Ito yung ipaprocess natin. Delete data.php. May papasok ba tayo na data? Yes. May ipapasa ako sa yung data which is yung student ID na marireceive ko sa other end as student ID din. Huwag nyo nang ibahin. Mas safe yan. So, success.
So, function, kailangan ko ba ng response? Sa palagay ko hindi na. Pero kung gusto mo lang naman lagyan ng response for ano, for future siguro for future use, so puwede mo naman siya lagyan. Then 'pag na-delete na, so same lang din yung gagawin ko. I-load mo lang ulit yung data, then i-reset mo yung form. So, yun yung gagawin natin. Kung may error lang ano, puwede mo namang sabihing ano, messages.html response. Kung makaka-catch tayo ng error. So, 'pag hindi naman, puwede mo na siyang i-comment. So, ibig sabihin magde-delete tayo. So, ito na yung folder natin. Sige, gawin nating side by side. So, refresh ko lang. This is the folder. Nandiyan yung photos natin. So, ang objective natin is kapag pinress ko yung delete, so dapat mabubura yung instance ng picture dito, then mabubura din yung instance ng picture dito sa specific database. So, refresh. So, try natin. Delete. Are you sure? Okay. So, wala yung picture ko. Nabura na din. Then, yung traces natin sa database is wala na din. So, sige, mag-upload tayo ng 4. So, ito. So, open natin. Pwede natin sabihing George W. Bush. So, submit. So, meron akong isang record. Another one. Ito siya. Uh-huh. Abraham. Mhm. So, submit. So, another upload. So, si ano to? Si Michelle Obama. So, submit. Copy ng record. Then, register sa database. So, dalawang step. I-upload mo yung picture, then i-register mo sa database. Gagamitin kasi natin mamaya to. So, last one. Si yung mismong asawa niya. So, si Barack. So, submit. Yan. So, meron tayong naia-upload na ano, na 4 na picture. Then nagre-register din siya dun sa ano, sa database na naka-hash. Okay? Yun yung importante diyan. Sinisigurado natin na kahit pare-parehas kami ng file name, hinding-hindi mare-replace yung in-upload niya, yung in-upload niya, yung in-upload niya, yung in-upload niya. So naka-hash. Ganyan yung ginagawa ng ano, ng Facebook. Para kung may picture ka halimbawa na file name ay dog.jpg, halimbawa sa Singapore may nag-upload din ng dog.jpg. So, sinisigurado natin na walang magkamerong magkatulad na photo. So, lahat ng photo is unique. So, mas mahaba yung ano, yung characters, mas kakaunti yung probability na merong magkatulad. Pero kung normal use lang naman to, halimbawa campus wide lang yung ano, yung usage niya. So, para sa akin enough na yung haba nung ano nung hash. Para sa akin na. Pero kung worldwide siya, maaring mas mahaba pa diyan, no? Maaring mas mahaba pa diyan. Then ang next step natin is kapag nag-hover ako dito, ire-request natin yung naka-assign na picture sa kanya. Okay? So sa paano natin gagawin 'yan? So dun sa index, so itong message na 'to puwede nating ano na 'yan, ano. So kung okay na, puwedeng i-comment mo na lang siya. Then kapag magde-debug ka, puwede mo siyang i-uncomment na lang ulit. Ito yung pagko-comment ng sa side ng HTML. Meron tayong div ID tooltip, naka-display na. Nandiyan siya pero hindi natin siya nakikita. Then in terms nung styling, so pakita ko lang kung ano naging style nung tooltip. Naka-absolute position siya pero wala tayong location ng top, left, bottom. So dynamically i-a-assign natin dun sa main.js. So naka-display nan siya, talagang hindi mo siya makikita. Yung z-index, pupunta lang sa ibabaw yung tooltip natin. Para sinisigurado natin na
Pag kasi absolutely position, pag naka-detect siya ng ibang absolutely position, kung mababa yung z-index mo, maaaring pumunta ka sa ilalim ng layer. So, ganun lang yung ginagawa natin. So, itong tooltip IMG, sir, nasan yung IMG? Wala. Gagawin natin siya sa side ng JavaScript. So, yung tooltip.img, so balik ko lang ulit yung ano, sana yung styles natin. Okay. Yung tooltip.img, ibig sabihin max width mo is 200, max height ko is 200. Then, para ma-preserve natin yung aspect ratio niya, para hindi siya na-stretch, hindi siya nako-compress, then, bigyan natin siya ng property na object fit contain. Ito, ibig sabihin properly scale, hindi na-squish yung image mo. So, gagamit tayo ng object fit. Ito'y part na ng CSS. So, teka. Nasaan na ako? Nalilito na din ako. Okay? Yung full name, kung babalikan natin, is meron siyang contents na student ID din. Then, meron siyang contents na data photo. So, balikan natin yung ano natin, yung application. Kung babalikan natin yung application natin, so, i-inspect ko to. Itong part na to is naka-assign kay Abraham Lincoln kung ano yung picture na naka-assign sa kanya. So, ang gagawin natin, pag hinuber ko dito, yung naka-assign na picture sa kanya is ilalagay natin dun sa tooltip, which is hindi pa natin siya nakikita. Kasi by default is naka-hide siya. So, i-reconstruct natin siya dito sa part ng main.js. So, ano yung kailangan nating gawin dito sa part ng main.js? Kailangan ko ng hover event. So, hover on, dito sa case natin is full name. Pag nag-hover ako sa full name. Then, meron akong body dot on mouse over. So, saan ako magma-mouse over? Ano yung specific na kailangan natin na class? So, nilagyan natin ng class na hover name. Ito, class hover name. Kung matatandaan nyo dito sa load table, nilagyan natin ng class hover name para prepared tayo dun sa main.js. So, kung meron akong class na hover name, naka-anchor tayo sa body, then yung hover name is part siya ng Ajax load. So, kailangan ganito yung magiging context ng event natin. So, gagawa ako ng specific function kapag nag-hover. Then, kailangan makuha ko yung specific photo equals, hindi ko sabihin this. This, pag hinuber ko dito sa hover name, kukunin ko yung specific photo kung anong naka-assign sa kanya. Ito. Itong part na to. So, this dot attribute data photo. So, kinukuha ko lang kung ano yung photo na naka-assign. Sir, papaano natin ilalagay yung tooltip? So, meron ditong property na offset na tinatawag. Kung saan naka-place yung mouse mo, kukunin niya yung ano, yung x and y coordinates niya. So, ganito yung gagawin natin. Var offset. So, kung nandito yung mouse mo, gusto kong kunin yung location ng x and y. So, ganito lang. Sige, comment natin ano. So, ito is get the assigned photo. Ito, get the position of the element on screen. Ano bang coordinate niya in terms ng screen? Then, yung tooltip natin is may ID na tooltip. So, doon natin ilalagay yung picture. Tooltip.html. I-reconstruct natin na sa loob nung tooltip natin, lalagyan natin ng image src. Yung naka-assign
na specific photo. So, hindi natin gagawin na manual. Gagawin nga natin siya sa side ng JavaScript eh. Okay? So, img src equals, matatagpuan ko siya sa photos na directory. Then, puputulin natin siya. Ang concatenation sa JavaScript is hindi dot, sa PHP yan. So, plus. Plus, yung makukuha kong value ng photo. Ibig sabihin, meron akong specific photo. Pero, nasa loob ako nung photos na directory. Plus. Okay? So, ito yung part nung natin, nung photos. Then, ipa-plus ko siya. Ito, ibig sabihin, ito yung photos natin. Then, ipa-plus ko siya sa specific styling. So, sabihin ko na meron akong width, yung image ko na 100%. Then, meron din akong height na 100%. Parang dinefine na natin to eh. Pero, for safety purposes, i-define ko din siya as inline style. So, ito is style equals width. So, width and height is 100%. Then, tatapusin natin yung specific tooltip. Ibig sabihin, parang sinasabi mo dito na ganito. So, img src equals photos, kung anumang file name abcdefg.jpg. Then, parang sinabi mong ganito. Ito ay style equals width is 100%. Then height is 100%. So, ito yung ginagawa natin dito sa taas. Yan yung ginagawa natin. Okay? Kapag may naka-assign ka na img dun sa loob, so kailangan makita natin yung tooltip. At saka, kailangan makita natin saan natin ilalagay. 'Di ba meron tayong specific offset. Yung offset, yun yung location ng natin. Nung TD, ito yung TD kung saan natin i-hover yung name. So, ibig sabihin lang yan, i-track mo yung positioning mo sa every specific TD. Then, i-assign natin yung specific tooltip. So, mag-a-assign lang ako ng CSS property. So, pwede ko sabihin, ang top property mo is depende dun sa offset dot top. Ito, kinalculate ko na to, minus 210. 210, pixels. Then, from the left, kuha ka ng property na offset dot left plus 20 plus pixels. Then, sabihin natin, gusto ko nang makita yung picture. From display none, kapag hinover natin, gagawin natin siyang display block. So, yan yung gagawin natin. Body on mouse hover. Then, kapag wala na naman ako dun sa specific portion na yan, so, pwede ko namang sabihin on mouse out. Sabihin, pag tinanggal ko dyan yung pag tinanggal ko dyan yung specific mouse, so, yung tooltip is itatago ulit natin. So, tooltip dot hide. Sabihin, kapag yung mouse ko is nag-leave dun sa premises nung TD natin. So, i-refresh ko lang. Then, ito yung gusto nating mangyari. So, gusto mo makita yung picture ni Abraham Lincoln? I-hover mo lang dun sa TD. Gusto mo makita kay Barack Obama? Ito yung offset na tinatawag. Okay? Sige, explain ko lang na maigi to, Yung offset na tinatawag, pag nandito yung mouse ko, nandyan yung mouse ko,
So, bibigyan ako ng X and Y coordinate. Kung titingnan niyo yung ano, kung titingnan niyo yung properties niya, so inspect ko muna siya 'no. So, ito yung ina-assign natin, medyo hindi ko ma-hover, 'yan 'no. Basahin niyo, display block, top 97 pixels, left 545. Meron na akong specific offsets kasi na calculation. Kasi kung hindi mo lalagyan ng offset, ma ma matatakpan niya yung ano, yung naka-assign na name. Parang sinasabi mong based sa specific X and Y, mag-adjust ka lang ng specific offset. Ito yung sinasabi ko. So, 'yan. So, 'yan, naka-assign. So, naka-assign. Ganyan din yung nangyayari sa Facebook. Kung gusto mong ilagay yung full name niya sa loob mismo nung tooltip, puwede naman. Yan ay based na dun sa magiging specific design. Okay. So, yun yung ginagawa natin. So, ang challenge sa final exam sa lab is lalagyan natin 'to ng, ah, features na kapag in-update ko siya, mare-replace ko naman yung existing photo. Then 'pag dinelete ganun din yung mangyayari. So, another video para sa lab GF lang, specifically yung magiging final exam ng lab GF, may implementation ng ganitong ano, klaseng feature. Okay. Simpleng-simpleng application. So, balik ulit yung code, yun yung ginagawa natin. Under the tooltip, meron kang style width and height, then yung tooltip CSS, meron tayong specific offset, which is nakakakuha tayo ng X and Y coordinate kung nasaan yung mouse natin, then bigyan lang natin ng specific offset. Kasi 'pag binago mo 'to, halimbawa ginawa ko 'tong plus. So, sa top naman, so ibig sabihin niyan 'no, masyadong malayo siya. Ang offset niya from here is plus 210. So, para hilahin mo siya pataas, ine-negative mo siya. Yun yung ibig sabihin niyan. Then on the left, halimbawa ginawa ko siyang plus 120. Yan. So, 120 from the left. Kung gusto mong ganyan, okay lang naman. Pero para sa akin, sa design is mas gusto ko na lang dun sa ano, sa taas. Okay. So, ganyan yung lecture natin na hindi natin nagawa kahapon kasi umaga na pala. 12:46 yan. Ganyan tayo ka-effort. Hindi tayo tutulog ng walang lecture. So, yan yung mga features natin. So, yan. So, see you next sem, siguro sa elective. Maraming salamat. Tutulog na ako.